Ang inggit ay isang bagay na hindi lamang nakakasira ng relasyon. Ito ay maaaring maging banta sa buhay ng iba. Ang inggit ay likas na mapanganib, ngunit ito ay nagiging mas malubha kapag umusbong mismo sa sariling kadugo o kapamilya. Buwan ng Marso, taong 2018. Isang tila ordinaryong Sabado sa bayan ng Bataan. Sa tabing dagat, dinig ang magkahalong halakhakan at tunog ng alon. Isang pamilya ang nagdaos ng summer outing. Pinangunahan ito ni Ricky de la Vega, 42 anyos, at bukod sa ibang kamag-anak, naroon at kasama ang kanyang kapatid na si Carlo de la Vega, 38 anyos, at ang asawa nitong si Evelyn na 40 anyos. Ang araw ay nagsimula sa kasiyahan, ngunit walang mag-aakalang magtatapos pala ito sa isang trahedya. Bandang hapon, habang palubog ang araw, nag-aya si Ricky na maglakad sila ni Carlo upang makapag-usap at i-explore ang paligid bago umuwi. Si Carlo na walang pagdududa ay sumama sa kapatid at hindi nakalang iyon na ang huling sandali na makikita siya ng kanyang pamilya. Ilang metro ang layo mula sa cottage, walang sino man ang nakarinig ng sumunod na sigaw. Ayon sa salaysay ni Ricky, nagulat daw siya nang dumula si Carlo at nahulog sa matarik na bangin habang sila ay kumukuha ng larawan. Sa mga sumunod na minuto, tumakbo siyang pabalik sa mga kasama. Umiiyak habang humihingi ng tulong. Ngunit nang dumating ang mga kasamahan, nahirapan silang suyurin ang matarik na bangin, lalo pat sa ibabang bahagi nito ay dagat at malalaking tipak ng bato. 2 araw ang ginugol ng mga rescuers sa paghahanap. Walang malinaw na bakas ng katawan. Sa ulat ng pulisya, nakasaad lamang, presumed dead, no signs of foul play. Ipinagpalagay na binawian ng buhay si Carlo sa taas ng bangin na aabot sa 30 metro. Inisip din na tinangay na ng alon ang kanyang katawan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa mata ng marami, kabilang ang mga otoridad, isang trahedya lamang iyon na dulot ng kapabayaan at masamang kapalaran. 3 linggo matapos isara ang kaso, nagbalik sa kani-kanyang buhay ang pamilya ni Carlo habang ang kanyang kapatid na si Ricky at ang asawang si Evelyn sa Pampanga naman. Noong una ay nakitaan ng katahimikan ang dalawa. Animoy ipinagluluksa ang nangyaring trahedya kay Carlo. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsimulang magbago ang kilos ng dalawa. Naging madalas ang pagbisita ni Ricky sa bahay ni na Evelyn, ang biyuda ng kapatid. Unay sinasabing nag-aalok lamang ng tulong at pakikiramay, ngunit tila may mas malalim pang dahilan maliban dito. Pagkalipas ng 3 buwan, nagulat ang lahat nang idiniklara ni Ricky de la Vega at Evelyn de la Vega ang kanilang relasyon. Naging lantaran ang kanilang pagsasama sa kabila ng nangyaring trahedya, ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Balik tanaw sa nakaraan bago ang nangyaring aksidente. 20 taon na ang nakalipas. Tahimik ang buhay ng magkapatid na sina Ricky at Carlo de la Vega sa Pampanga. Maagang naulila ang dalawa matapos pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Naiwan sa kanila ang malaking bahay sa San Fernando at isang 10 ektaryang lupa na pinaghirapang ipundar ng mga magulang. Bilang si Ricky ang panganay, siya ang nagdesisyon na ibenta ang mga ari-arian kabilang ang bahay at lupain at hatiin ito sa pagitan nilang magkapatid.
60% ang mapupunta sa kanya bilang siyang panganay at 40% naman ang mapupunta kay Carlo. Hindi naman tumutol ang bunso bilang pagrespeto sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang mahati ang yaman, ay naging bulakbol at walang direksyon sa buhay si Ricky. Palibhasa ay magandang lalaki kung kaya't inilaan niya ang kanyang pera sa pagpapakasaya, alak, sugal, babae. Naging waldas si Ricky at hindi niya naisip na balang araw ay mauubos ang kanyang yaman. Marami siyang barkada, ngunit karamihan sa mga ito ay pera lang ang habol, ngunit hindi ito inisip ni Ricky. Ang mahalaga para sa kanya ay maging masaya ang kanyang buhay. Si Carlo sa kabilang banda ay lumaking masino at matalino. Hindi man kasing gwapo ng kanyang kuya, ay lamang naman ito pagdating sa disiplina at ugali. Habang si Ricky ay abala sa paggastos ng mana, si Carlo ay tahimik na nagpatuloy sa pag-aaral. Itinuon ang kanyang sarili sa pagpapalago para makalimutan ang pangungulila sa kanyang pumanaw na ama at ina. Nang makatapos sa kolehiyo, nag-focus si Carlo sa negosyo at sa pagpapalago nito, kaya't naging matagumpay siya at lalo pang yumaman. Ngunit hindi yaman ang naging pinakamalaking tagumpay para kay Carlo. Ang pinakamalaga para sa kanya ay nang makilala niya ang kanyang asawang si Evelyn Mendoza. Maganda, mestiza at nagpakita ng pag-aaruga at pagmamalasakit sa kanya. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa Pampanga kung saan dumalo si Ricky at pagkatapos nito ay naging katuwang ni Carlo sa lahat ng bagay si Evelyn. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na lalo pang naging motibasyon ni Carlo para magsikap. Magkaiba ang direksyon ng buhay na pinili ng magkapatid. Unti-unting naubos ang pera ni Ricky hanggang sa isang araw bumalik ito sa Pampanga at nakiusap na tumuloy sa bahay ni Carlo dahil wala naman siyang ibang malalapitan. Bagamat may pamilya na ay tinanggap ni Carlo si Ricky. Pinatuloy niya ito sa kanyang rest house na nakatayo ilang metro lamang mula sa kanilang bahay ni Evelyn. Nang mga panahong yon, unti-unting sumibol kay Ricky ang inggit. Tila lahat ng biyaya ay napunta sa kanyang kapatid. May maayos na buhay, masayang pamilya, mayaman at may magandang asawa. Samantalang siya ay lugmok at walang kahit ano. Maging ang kanyang mga kaibigan at mga babae ay tinalikuran siya nang wala na siyang pera. Taong 2016, nakiusap si Ricky na magtrabaho para kay Carlo sa kanyang negosyo. Upang makabangon muli, ngunit hindi trabaho ang tunay niyang pakay, kundi ang pagkakataong mapalapit kay Evelyn. Pumayag si Carlo nang walang bahid ng pagdududa at hindi niya inakalang ang desisyong ito ang sisira ng lahat. Sa mga pagkakataong umaalis si Carlo para sa pakikipagkita sa kliyente, ay naging pagkakataon nito ni Ricky upang lapitan si Evelyn. Ang mga simpleng usapan ay naging mahabang gabi ng pagkukwentuhan. Ang mga biro ay unti-unting nauwi sa tinginan at ang mga tinginan ay humantong sa pagtataksil. Sa pagitan ng konsensya at pagnanasa, pinili nilang tahakin ang bawal na relasyon. Inamin ni Evelyn na unang tumibok ang puso niya kay Ricky nang makita niya ito sa kanilang kasal. Ayon pa sa kanya, hindi niya pinakasalan si Carlo dahil mahal niya ito, kundi dahil sa yaman nito at sa magandang buhay na naghihintay para sa kanya. Natuwa si Ricky sa narinig at lalo pa nitong inangkin ang asawa ng kapatid.
Habang abala si Carlo sa negosyo at madalas nasa labas ng bayan, si Ricky naman ay madalas na pumupuslit sa kanilang bahay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang mapalapit din sa anak ng kapatid. Madalas niya itong ihatid sa paaralan, samahan sa pagkainan at bilhan ng mga laruan. Sa paningin ng bata, si Ricky ay isang mabait na tiyuhin. Ngunit sa likod nito ay isang tahimik na pag-aangkin sa buhay na dapat ay hindi naman kanya. Unti-unti naging bahagi siya ng pang-araw-araw na buhay ng pamilya ni Carlo. Isang presensyang hindi pinagdududahan, ngunit may masidhing layunin na unti-unting palitan ang puwang ng kapatid sa tahanan. Nang mapadalas ang pagbiyahe ni Carlo para sa negosyo, nagkaroon ng mas maraming pagkakataon ang dalawa. Sa bawat pag-alis ng lalaki, nangyayari ang mainit at mapusok na tagpo sa pagitan ng dalawa. Unti-unti silang nalugmok sa bawal na pag-ibig hanggang sa magkasama nilang binuo ang isang plano para tuluyan ng mawala ang nag-iisang hadlang sa kanilang relasyon. At yun ay si Carlo. Isang araw noong Pebrero 2018, inaya ni Ricky ang kapatid sa isang summer outing sa Bataan kasama ang kanilang mga kamag-anak para magkaroon ng bonding at makapagpahinga si Carlo mula sa trabaho. Ayon kay Ricky, ang pagiging abala ni Carlo ay hindi maganda sa kanyang kalusugan, kaya't nagmungkahi siya ng isang araw na pahinga at pagsasaya sa isang beach sa Bataan. Bagamat abala ay hindi naman nag-alangan si Carlo sa mungkahi ng kapatid. Nais din niyang maglaan ng oras kasama ang kanyang pamilya, lalo na ang asawa at anak, kung kaya pumayag siya. Lingid sa kanyang kaalaman, isang masamang balak na ginawa sa pagitan ni Ricky at Evelyn ang nakatakdang mangyari. Marso 2018, natuloy ang plano at sa mismong araw ng kanilang outing sa Bataan. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, isinakatuparan ni Ricky at Evelyn ang pagkitil sa buhay ni Carlo. Hindi nila alam na sa mismong araw ng insidente, isang lalaki ang nakakita ng buong pangyayari. Isang binatilyong nangangahoy ang nakasaksi kung paano itinulak ni Ricky si Carlo. Nakita niyang ilang minuto pa bago humingi ng saklolo si Ricky at tila tiniyak nitong hindi nakaligtas si Carlo. Nang umalis si Ricky para humingi ng saklolo, ay agad na nagtungo ang lalaki sa ibaba ng bangin para tingnan ang kalagayan ni Carlo. Sa kabutihang palad, sumabit si Carlo sa masukal na mga sanga at hindi tuluyang nahulog sa mabatong bahagi ng dagat. Noon ay may bali at galos ang lalaki, ngunit malinaw sa kanya ang nangyari. Imbis na magpadala sa ospital ay nakiusap siya sa lalaki na itago siya habang pansamantalang nagpapagaling. Dinala ng lalaki si Carlo sa kanilang bahay at nakiusap siya na doon muna tumuloy dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Pumayag naman ang pamilya ng lalaki. Sa unang linggo ng paggaling, nanatiling tahimik si Carlo. Tanging mga imahe ng bangin, ng sigaw at ng kamay na tumulak sa kanya ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang linggong gamutan, nanumbalik ang kanyang lakas. Hindi siya agad bumalik sa pamilya. Sa halip, pinili niyang manahimik at obserbahan ang mga ito mula sa malayo. Umupa siya ng maliit na silid sa San Fernando, malapit sa dati nilang bahay, ngunit nanatiling nakakubli. Mula roon, sinimulan niyang sundan ang galaw ng kanyang kapatid at asawa. Sa unang pagbalik niya sa kanilang bahay, nakita niya ang mga pagbabagong hindi niya inaasahan. Nakita niya kung gaano kalapit si Ricky kay Evelyn
at kung paanong tila hindi nagluluksa ang kanyang asawa sa kanyang pagkawala. Doon na niya napagtanto ang lahat na hindi aksidente ang nangyari sa bangin, kundi plano ito at maaaring kasabwat ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang buwang nagtago siya sa anino. Tahimik na sinundan ang bawat kilos ng dalawa. Kinalap ang mga ebidensya at kumuha ng mga patagong larawan. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga larawang iyon, muling bumabalik ang mga sandali ng pagkahulog, ang pagtatraidor sa kanya ng sariling kapatid at ang pagsasama ng dalawa ng masaya sa kabila ng pagkawala niya. Nakita rin niya kung gaano kalapit si Ricky sa kanyang anak na tila kasama rin sa kanilang mga plano. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan ni Carlo ang planong pagpapakasal ng dalawa. Marami ang tutol dahil hindi pa rin nahahanap si Carlo, ngunit tila walang pakialam ang dalawa at sigurado na silang hindi na babalik ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang buwan ng pagmamanman, naipon ni Carlo de la Vega ang lahat ng ebidensyang kailangan, mga litrato at mga dokumentong nagpapatunay ng paglilipat ng ilang ari-arian sa pangalan ni Ricky at pagpapahintulot ng kanyang asawa dito. Sa tulong ng isang abogado, isinampa ni Carlo ang reklamo sa pulisya. Ibinigay niya ang mga larawan at testimonya ng lalaking nakasaksi sa insidente ng pagbagsak. Si Ronaldo Andaya, isang residente na nakatira malapit sa bangin. Ang salaysay ni Ronaldo ang nagsilbing matibay na ebidensya upang maghain ng arrest warrant ang pulisya. Dagdag pa rito, isinama ni Carlo ang kanyang asawang si Evelyn sa reklamo dahil umano sa pakikiapid nito sa kanyang kapatid at sa pakikipagsabuatan nito sa pagdispatsa sa kanya. Oktubre 2018, ilang buwan bago ang kasal ni Ricky at Evelyn, dumating ang mga awtoridad sa bahay. Walang paanyaya, walang babala, at agad na binasahan ng Miranda rights ang dalawa at dinala sa presinto. Bagamat gulat, ay wala silang nagawa kundi sumama. Buong kumpiyansa silang walang patutunguhan ang kaso dahil wala na si Carlo. Ngunit nang makarating sa presinto, nagulantang ang dalawa matapos makita ang imahe ni Carlo. Malakas, maayos ang kalagayan at may tapang ang mga mata. Hindi makapaniwala si Ricky at Evelyn. Sigurado si Ricky na sa taas ng bangin ay imposibleng mabuhay si Carlo. Ngunit ngayon ay kaharap nila ito. Si Evelyn naman ay nagpanggap na masaya sa pagbabalik ng asawa. Nais niya itong lapitan at yakapin, ngunit umiwas at lumayo si Carlo. Noon din ay napagtanto ni Evelyn na marahil ay alam na ni Carlo ang lahat, ngunit hindi siya sumuko sa pagsuyo. Naging bato naman ang puso ni Carlo para pakinggan ang paliwanag ni Evelyn. Alam niyang hindi totoo ang pagmamakaawa nito at maging ang kanyang ipinakitang pagmamahal sa kanya sa nakalipas na mga taon ay pagpapanggap lamang. Disyembre 2018, ang kaso laban kina Ricky at Evelyn ay umabot sa Regional Trial Court. Sa bawat pagdinig, tahimik na nakaupo si Carlo. Pinagmamasdan ang dalawang taong minsang naging pinakamalapit sa kanya. Ang bawat detalye ng paglilitis ay parang paulit-ulit na eksena ng araw ng kanyang pagkahulog. Naroon ang trauma, ngunit kailangan niyang makuha ang hustisya para makapagpatuloy sa buhay. Ipinresinta ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya, ang salaysay ni Ronaldo, ang mga larawan ng relasyong iligal ni Ricky at Evelyn, at ang dokumentong nagpapatunay ng paglipat ng mga ari-arian ni Carlo sa pangalan ng kanyang kapatid matapos siyang mawala, at ang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawa na nagpaplano ng pagkitil kay Carlo.
Mga mensaheng nakuha mismo sa text messages sa telepono ng dalawang suspect. Ang depensa ng dalawang akusado ay mahina. Pilit nilang sinasabing aksidente ang lahat, na si Carlo daw ay nadulas at marahil na apektuhan ng aksidente ang pag-iisip nito. Ngunit ang mga ebidensya ay taliwas sa kanilang salaysay. Makalipas ang ilang buwan, binasa ng hukom ang hatol. Guilty sa kasong frustrated parricide si Ricky kung saan itinuring na accomplice si Evelyn. Bukod dito ay napatunayan ding maging ang pagiging magkalaguyo ng dalawa bago pa man nangyari ang insidente. Pinatawan ng dalawa ng suma total na reklusyon temporal o tig 25 taong pagkakabilanggo. Si Carlo matapos ang lahat ay bumalik sa dati nitong buhay at mag-isang pinalaki ang anak. Lalo niyang itinuon ang sarili sa negosyo at inihanda ang anak upang hindi maging katulad ng kanyang Kuya Ricky o ng kanyang asawang si Evelyn. Sa huli, ang lalaking nahulog sa malalim na bangin at inakalang hindi nakaligtas ay muling bumangon at naningil sa mga may kasalanan. Kapalit man ito ay pagkasira ng kanilang pamilya, panatag si Carlo na ang mga taong gumawa ng kasamaan ay nasa likod na ng malamig na rehas. Sa mata ng batas, natapos ang kaso. Ngunit sa puso ni Carlo, ang sugat ay mananatili bilang paalala na ang tunay na panganib ay hindi laging nagmumula sa labas ng tahanan. Minsan, ito'y nanggagaling mismo sa dugo at pamilyang pinagkakatiwalaan. Tinuruan din ni Carlo ang kanyang anak na hindi kailangang mainggit sa ibang tao dahil ang lahat ng bagay ay kayang makamtan kung ito ay pinagpapaguran at pinagsusumikapan.